Department of Transportation ipinag-utos na ang pagsasailalim sa mandatory drug testing sa lahat ng driver ng mga pampublikong sasakyan. Lisensya sa pagmamaneho ng bus driver na sangkot sa aksidente sa SCTEX noong isang linggo, tuluyan ng binawi. LTFRB tiniyak na sapat ang bilang ng mga biyahe sa kabila ng suspensyon ng Pangasinan Solid North Bus Company. Driver ng bus na sangkot sa SCTEX crash, negatibo sa drug test. Operasyon ng umano'y troll farm ng China sa Pilipinas, iniimbestigahan sa Senado ngayong araw. Pabuya sa makapagtuturo sa isa sa suspect sa pagkidnap kay Anson Ke, itinaas na sa 10 million pesos. David Tan Liao, itinuturing ng PNP na mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Filipino-Chinese businessman. Ropa sa presyo ng langis ipatutupad bukas. At kakulangan ng supply ng dugo ng National Kidney and Transplant Institute natugunan ng Members Church of God International MCGI Chapter sa Guagua, Pampanga nagsagawa ng mass blood donation. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 5, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sinuspinde ng Land Transportation Office sa loob ng 90 araw ang driver's license ng driver ng Sports Utility Vehicle o SUV na bumangga sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kung saan 2 ang nasawi at 4 na individual ang nasugatan. Ang detalye sa ulat ni Benedict Samson. Bandang alas 9 ng umaga nitong linggo, nang bumangga ang isang sports utility vehicle sa curbside ng departure area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Sa nangyaring insidente, 2 ang nasawi kabilang ang isang lalaki at 5 taong gulang na bata na anak ng isang overseas Filipino worker o OFW. 4 naman na nagdamo ng sugat dahil sa pangyayari. Masakit, no? Masakit. Kausap ko yung father kanina, OFW siya, hinatid gang siya ng pamilya niya kasama yung anak niya. Tapos ito yung nangyari. Ayon kay Transportation Secretary Vince Tison, nakita nito na nasa drop-off side ang naturang SUV dahil may hinatid itong pasahero. So right now, initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para managasa. No, hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinatid na pasahero dito. Dito siya uminto. Dito. Somewhere here. Uminto siya dito, binaba yung pasahero. Ayun, hindi natin ngayon alam kung ano ang nangyari. Naglabas na ng 90 days preventive suspension ng Land Transportation Office sa lisensya ng driver ng SUV. Nagpadala na rin ng show cause order ang LTO sa may-ari ng SUV at driver bilang parte ng kanilang isinasagawang investigasyon. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang DOTR sa pamilya ng mga namatayan. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Philippine National Police ang driver ng SUV, habang magpapatuloy ang masusing investigasyon sa nangyaring insidente. Ang pakiusap lang po namin, respetuhin naman po natin yung mga pamilyang namatayan. No, wag naman po natin sanang gagamitin ito para lang kumuha ng views sa social media. No? Napakasakit po nung dinadaanan ng mga pamilya ngayon at wag naman nating i-take advantage yon para lang makakuha ng mga views. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaapila ngayon ang Department of Transportation o DOTR sa mga vlogger na huwag pagkakitaan ang mga video ng trahedya sa pamamagitan ng pagmomonetize nito sa kanilang mga social media accounts.
Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nakakaawa ang lagay ng mga biktima na nasawi at pagkatapos ay pagkakakitaan pa. Sa ngayon ay nakipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police Cybercrime na imbestigahan ang lahat ng iligal na nag-upload sa social media ng CCTV video ng pag-araro ng SUV sa NAIA na ikinasawi ng dalawang individual. Pinaiimbestigahan na din anya sa pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIAA kung paano nag-leak sa social media ang CCTV footage ng aksidente sa NAIA na dapat anya ay nasa investigasyon lang ng PNP. Matapos ang magkakasunod na aksidente, ipinag-utos na ng Department of Transportation ang pagsasailalim sa mandatory drug testing ng lahat ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, isang department order ang kanyang pipirmahan ngayong araw sa layuning maiwasan na ang mga aksidente sa kalsada. Samantala, tuluyan na ring binawi ng DOTR ang driver's license ng bus driver na sangkot sa madugong aksidente sa SCTEX noong nakaraang linggo. Mula sa San Juan City, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, ano ang detalye nitong gagawing mandatory drug testing sa lahat ng PUV drivers at bukod dito, ano pa ang mga bagong polisiyang ipatutupad ng DOTR? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Inaasahan nga na ngayong araw ay pipirma sa isang department law si DOTR Secretary Vince Dizon kaugnay nga ng pagpapatupad ng mandatory drug testing para sa mga PUV drivers. Kaugnay nga nitong mga nagdaang mga aksidente sa kalsada. Pinakahuli sa mga insidenteng ito ang fatal crash sa NAIA Terminal 1 kahapon. Ayon sa lalagdaang kautusan, tuwing ika-90 day ay kailangang sumailalim sa drug testing ang mga PUV drivers upang makatiyak na maayos sa mga itong nagmamaneho. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, panahon na aniya upang ayusin ang sistema na pinaiiral sa mga lansangan. Bukod dito, magkakaroon din ng revision sa number of hours na mga magmamaneho ang isang driver. Kung dati hanggang 6 na oras ito ngayon ay ibababa na sa 4 na oras na lamang kada araw. At kailangan din na may karagdagan na karelyebo. Ayon sa ahensya, hindi dapat na konduktor din. Paiigtingin rin ang roadworthiness inspection sa mga bus upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. Samantala, binawi na rin ng DOTR ang mga lisensya ng mga bus driver na nasanghot sa mga madugong aksidente sa SCTEX noong nakaraang linggo. Ipag-uutos na rin ng departamento ang paghihigpit sa pag-a-apply ng lisensya upang matiyak ang kredibilidad ng mga driver sa mga pampasaherong sasakyan. Kaya naman, Ella, kaugnay nito ay pasisimulan na ng ahensya ang isang enforceable na sistema katulong ng mga ahensya na nabanggit kanina ang LTO gayon din ng LTFRB para naman masiguro na rin ang kaligtasan ng mga pasahero sa kalsada. Yan muna ang update, balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Mia Alonzo. Sa kabila ng ipinataw na suspensyon sa operasyon ng Pangasinan Solid North Bus Company, bunsod ng aksidenteng kinasangkutan nito noong nakaraang linggo, tiniyak ngayon ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi magkukulang ang biyahe ng mga bus sa ruta kung saan bumabiyahe ang nasabing bus company. At para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, paano nasabi ng LTFRB na hindi kukulangin yung biyahe ng mga bus sa kabila ng suspensyon sa buong linya ng Pangasinan Solid North Bus Company? Ayon nga kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton, ay masusi nila nga pinag-aralan ang hakbang bago nga suspindihin ang buong fleet ng Pangasinan Solid North Transit. Ayon sa Department of Transportation ay nasa 270 bus nito ang hindi makakabiyahe.
Kaya ayon sa tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, na kabilang ito sa kanilang isinaalang-alang, lalo na nga inaasahan ang pagbiyahe ng ating mga kababayan sa darating na May 2025 election. Kinonsider din po ng board itong mga ganitong argumento at nakita naman ng board na since 2 weeks ago ay tumatanggap na po ang LTFRB board ng mga application for issuance of special permit. Isa pa sa tiniyak ni Attorney Inton na handang tumulong ang LTFRB lalo na nga sa kinakailangang papeles para sa pagsasampa ng kaso. Ngunit nilinaw naman ng LTFRB na base sa lumabas na investigasyon ay non-passenger umano ang karamihan sa namatay at nasugatan sa road crash incident. So they will not be covered by the personal passenger accident insurance. Ang magiging coverage nila ay yung tinatawag natin third-party liability. Iba po ang coverage nun. Ang amount po doon ay 200,000 per accident, hindi po per person. Kaya yun po ang isang nakakalungkot doon na although we have to say na buhay din yan, why do we have to distinguish that sa terms ng insurance? Ayon pa nga sa LTFRB na bukod sa maliit, ang halaga ay pinaghahatian pa ito sa isang aksidente kung kaya napapanahon na nila para madagdagan ang benepisyo ng TPL insurance. Samantala, ayon naman sa PNP Forensic Group, ay nagnegatibo naman sa drug test ang driver ng Pangasinan Solid North na bumangga sa Subic-Tarlac Expressway o SCTEX noong nakaraang linggo. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng rollback sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, May 6. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 65 centavos ang kada litro ng diesel habang nasa 55 centavos per liter naman ang rollback sa gasolina at 90 centavos na bawas presyo sa kerosene. Ang panibagong oil price rollback ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Nananawagan ngayon ang New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC na siyang namamahala ng Ninoy Aquino International Airport sa mga aircraft owner ng mga abandonadong eroplano na alisin na ito sa paliparan. Ayon sa NNIC, merong nasa 27 mga abandonadong eroplano ngayon sa NAIA. Ang ilan dito ay lagpas na ng 10 taon. Halimbawa, ang isa umanong Cessna 421B na nakapark mula pa 2019 at isang Boeing 737-200 na hindi na nagagamit mula pa 2015. Nais ng NNIC na maalis na ang mga abandonadong eroplano upang magamit ang mga espasyong inuukupan nito at mas mapaigting ang kaligtasan sa NAIA. Kapag walaan nilang nag-verify sa ownership ng mga eroplano, aalisin na ito ng NAIA batay sa mga umiiral na batas at regulasyon. % successful ang final testing and sealing o FTS ng mga automated counting machines o ACMs para sa nalalapit na halalan sa 2025. Ito ang ipinahayag ni COMELEC Chairman George Garcia matapos na gumana ang lahat ng mga makina na ginamit sa FTS at wala ang technical issue na naitala. Sinabi rin ni Chairman Garcia na ang lahat ng ACMs ay naipamahagi na sa buong bansa at magpapatuloy ang testing sa mga ito hanggang sa May 7. Pagkatapos ng FTS, seselyuhan at itatabi sa Office of the Department of Education Supervisor Official o DESO ang mga makina para bantayan ng PNP at AFP hanggang sa sumapit ang mismong araw ng eleksyon sa May 12. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi kailangan ng national ID para sa darating na eleksyon sa May 12.
Ito ang binigyang diin ng COMELEC kaugnay sa lumabas na impormasyon sa social media na dapat ay may national ID para makaboto at ito umano ay mandatory. Dagdag pa ng komisyon, maaari lang hinga ng valid ID ang botante kapag hindi makita ang kanyang pangalan sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Posible rin na hanapan ng ID kapag may nag-challenge o may kontra sa pagboto ng isang individual. Nagsimula na ang distribusyon ng mga automated counting machines na gagamitin sa Bulacan para sa nalalapit na eleksyon. Gaya sa bayan ng Malolos, isinakay ang mga ito sa bangka para makarating sa coastal areas. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, na-deliver na ba ang lahat ng ACMs na gagamitin dyan sa Bulacan para sa May 12 elections? Magandang tanghali, Ella. Karamihan nga ng mga automated counting machine o ACM ay na-deliver at nakuha na sa Bulacan. Ang iba dito ay kinailangan pang isakay ng bangka para lang madala sa mga polling center. Pasado alas 6 kanina nang simulang ma-interview ng mga election officers sa Bulacan sa 4 na syudad at 20 bayan ang mga automated counting machine o ACM. Galing ang mga ito sa mga hub sa Angeles City sa Pampanga, sa Malolos City. 165 na ACM ang na-deliver, bukod pa ang 23 na contingency ACM na nasa Malolos COMELEC office. Kinuha ng electoral boards ang ACMs at dinala sa mga polling centers. Ang ilan ay kinailangan pang gumamit ng bangka para madala ang mga makina sa malalayong barangay. Tiniyak naman ang kaligtasan ng mga electoral boards dahil may kasamang mga itong pulis na naka-escort para magbantay sa ACM. Pagdating po sa seguridad ng ating darating na eleksyon, bilang mga electoral board po, kasama ng aking mga poll clerk at ng third member, tinitiyak po namin ang kasagraduhan at seguridad ng ating mga ACM na gagamitin. Dahil alam naman po natin na yung magiging resulta nito ay magkakaroon ng malaking impact pagdating sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bansa. Samantala, mahigpit na paalala ng Bulacan COMELEC, sakali na may masira na ACM ay kailangang ilagay ito sa isang silyadong kwarto na binabantayan ng 2 hanggang 3 pulis sa mga nakatalagang polling center. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Nestor, kamusta naman ang paghahanda ng pulisya sa seguridad na ipatutupad dyan sa Bulacan sa darating na eleksyon? Ella, sa ngayon ay nakadeploy na nga yung mga pulis natin sa Bulacan, particular dito sa lugar ng Malolos, kung saan dito sa mga pinuntahan kanina lang, sa pinuntahan namin sa coastal areas, ay sa 6 na coastal areas dito ay may tigta 3 pulis na nakadeploy. Pero hindi bababa sa 400 pulis ang nakalaan o nakadeploy sa araw ng eleksyon sa darating na May 12 dito sa Bulacan. Ella. Nestor, meron bang mga partikular na lugar dyan sa Bulacan ang mahigpit na babantayan ng mga otoridad sa May 12? Ella, tama ka. Itong lugar ng San Ildefonso at itong lugar ng San Miguel, maging itong lugar ng San Jose del Monte, ay ito yung mga lugar na talagang binabantayan ngayon ng Bulacan COMELEC dahil may mga ilang mga naitala, lalo na doon sa San Miguel, na may mga naulat na rin ng mga dati na mga pagpatay din na sa ilang lugar. Pero sa ngayon ay yun talaga yung mga tinututukan nila dahil sa may mga naiulat na mga ganong insidente, particular dito sa report ng PNP. Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Kinwestiyon ng isang House leader si Vice President Sara Duterte sa mga nagawa na nito para sa bansa. Ang isang kongresista tila gulo at pag-iwas sa issue ng confidential funds ang naiambag nito. Nananatili namang tahimik si VP Sara sa ginagawang paghahanda para sa nakatakda nitong impeachment trial. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos.
Muling tinuligsa ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega si Vice President Sara Duterte dahil sa patuloy nitong pagtangging ipaliwanag ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Kwenestyon din nito ang Vice Presidente kung ano-ano na ba ang naitulong nito sa bansa bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Dagdag pa nito, bilang isang inihalal na opisyal na may pananagutan sa bayan, hindi pwedeng sabihing ayaw magpaliwanag. Sa Senado anya, wala nang takas si VP Sara at dapat handa na siyang sagutin ang lahat ng mga tanong at harapin ang katotohanan. Nananatili namang tahimik ang pangalawang Pangulo kaugnay ng ginagawang paghahanda sa nalalapit nitong impeachment trial. Ipinauubaya na rin niya sa kanyang legal team ang preparasyon para rito. I've not been thinking about that. I leave it up to the lawyers to prepare for the impeachment. They've been preparing for it since the moment one of the members of the House of Representatives announced that there will be an impeachment, and that was October 2023. So right now, I leave it up to the lawyers. Dagdag pa nito, hindi siya nababahala sa kahihinatnan ng impeachment trial. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na politika ang nasa likod ng pinakahuling reklamong isinampa kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Layon-anya nito na maalis ang atensyon ng publiko sa mga isyu ng bansa. Narito ang report ni Jed Neresina. Politika ang nakikitang motibo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing reklamo na physical injuries at grave threats sa kanyang kapatid na si Congressman Paulo Pulong Duterte. Ayon sa pangalawang Pangulo, gumagawa ng ganitong mga isyu ang kasalukuyang administrasyon upang matabunan ang totoong mga isyu ng bansa. Ngayon naman, 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Kinalimutan na naman na pangako ay bigla na lang merong nag-file ng complaint kay Congressman Pulong. Paraan din aniya ito ng administrasyon para atakihin at siraan ang kanilang kalaban sa politika. Sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang pang-cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Dagdag pa ng Vice Presidente na hindi pa niya nakakausap ang kapatid tungkol sa issue at hindi rin sigurado si VP Sara kung ito ay narinig na ng kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang komento ang Malacanang sa bagong pahayag na ito ni VP Sara. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasalukuyang isinasagawa ngayon ng pagdinig ng Senado kaugnay ng umano'y mga aktibidad ng pang-eespiya ng China sa Pilipinas. Isa sa mga pangunahing magiging sentro ng investigasyon ng Senate Committee on Special Committee on Maritime and Admiralty Zones ang operasyon ng sinasabing troll farm ng China. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano-ano na ang mga napag-usapan dyan sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pang-eespiya ng China at dumating ba yung kumpanyang nag-ooperate umano ng troll farm dito sa Pilipinas? Agad dumating ang co-founder at managing director ng Infinitus Marketing Solutions Incorporated na isang Chinese national na si Paul Lee kasama ang kanyang legal counsel sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Gaya ng nauna na inilabas sa pahayag ng kumpanya, itinanggi ng kinatawan ng Infinitus na sila ay sangkot sa illegal na aktibidad. Partikular na ang umano'y pag-iimpluwensya ng sa parating na 2025 midterm elections sa Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Commission on Elections or ng Commission on Elections na matagal na ang mga threat o banta sa eleksyon, partikular na mga misinformation o pagkakalat ng mga maling informasyon.
Sa kabila nito, tiniyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi naman nakompromiso, partikular na ang kanilang election data. Bagaman maraming attempt o pagtangka na pakialaman ng precinct finder ng COMELEC online ay wala pa naman anyang nagtatagumpay simula ng nakaraang halalan hanggang sa kasalukuyan. Ngunit binigyan din ni Garcia na malawakan ng misinformation na nangyayari lalo pa sa social media. Kagaya ito anya ng pagpopost ng maling informasyon sa social media kaugnay ng eleksyon na mabilis na hahakot ng views at komento na napaka-imposible anya at hindi totoong tao ang gumagawa. Kinaganta rin yan, tiniyak din ito na ang kanilang makina na umaabot ng mahigit 100,000 kabilang na ang kanilang mga standby machines at contingency machines ay stand-alone machine o ibig sabihin ay hindi ito nakakabit kahit saan at kahit ito ay walang kuryente dahil mayroon naman itong baterya. Nirekomenda din ng COMELEC na magkaroon ng SOCMED o social media regulation, partikular na yan sa panahon ng eleksyon bilang panlaban sa mga misinformation na nangyayari kapag panahon ng halalan. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik kayo aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Itinaas na ng Philippine National Police ang reward money sa sino mang makapagtuturo sa isa sa mga suspect sa pagpaslang sa negosyanteng si Anson Ke. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, mula sa 5 milyong piso, ginawa na itong 10 milyong piso. Para sa detalye, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano ang hinihinalang partisipasyon niyang suspect sa pagdukot at pagpaslang sa biktima? Ella, ang suspect na sinasabi dito, yung pinaka-mastermind, ay ito ng si David Liao. Kaya naman na Ella, nagpapatuloy nga ang investigasyon ng Philippine National Police dito sa Money Trail kung saan dumaan itong ransom money nitong pamilya Ke. Desidido nga din Ella ang Philippine National Police na mahuli sa lalong madaling panahon ang isa pa sa mga suspect sa pangingidnap sa negosyanteng si Anson Ke. Sa katunayan, mula Ella sa 5 milyong pisong reward money, itinaas na ito sa 10 milyong piso sa sino mang makapagtuturo kay Wenli Gong alias Kelly. Si Kelly Ella ang ginamit na pain na mga suspect para makidnap itong si Anson Ke. Kinumpirma din ng PNP na ang mastermind ng krimen ay si Dante Tan Liao. Yan yung nakikita nila sa ngayon. Tinukoy na din Ella ng PNP ang 2 junket operators na dinaanan nga ng ransom money mula sa pamilya Ke bago ito ikalat sa cryptocurrency. Sa ngayon, Ella, katulong na ng PNP ang Anti-Money Laundering Council sa pagtukoy kung saang account napuntaan naturang pera. Mayroon na rin aniyang isang account na naipa-freeze ang anti-cybercrime group mula sa ibang bansa at yan ay nagkakahalaga ng $79,800. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Isinagawa nitong nakaraang Sabado ang counter-landing live fire exercise sa Apari, Cagayan bilang bahagi ng Balikatan Exercise 40-2025. Iba't ibang weapon system ang ginamit ng mga sundalo ng Pilipinas at Estados Unidos para magsanay na depensahan ang baybayin ng bansa sa mga dayuhang mananakop. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Sunod-sunod na pinaputukan ng Philippine Army ang mga kalaban gamit ang kanilang 105mm howitzer at Atmos 155mm. Sa layong 8 kilometro mula sa baybayin ng Barangay Dodan, Apari, Cagayan, sa pool ang kanilang mga target.
Nagbigay ng close air support ang mga F-16 ng United States Air Force, F-18 ng US Marine Corps at AH-64 Apache attack helicopter ng US Army. Ipinamalas din ng US kung gaano kalakas ang kanilang Javelin missile. Saka pumosisyon sa baybayin ang mga light armored vehicle ng Philippine Army at Philippine Marines kasama na ang mga bagong Savra light tank para pigilan ang mga kalaban. Isa-isa namang tinarget ng mga smart shooter ng Philippine Air Force ang mga drone ng kalaban. Ito ang senaryo sa isinagawang counter-landing live fire exercise ng mga Pilipinong sundalo at Amerikano nitong Sabado, April 3 sa Apari, Cagayan. The scenario here is we are countering a seaborne invasion from an external threat. So we engage first several waves of weapon systems. We engage them using several waves of weapon systems. The enemy that we are fighting against here is an amphibious force coming from surface ships deploying an amphibious force whose intent is to establish a foothold on the beaches with an intent to move inland once that mission has been accomplished. So a counter landing is intended to stop them at the deep area and then continue to engage them as they are moving closer. Certainly. This was a great opportunity for it to be a joint and combined operation, as Brigadier General Lohico said. I think our use of combined arms was a demonstration of joint and combined lethality. Great opportunity for us to work together, continue to improve as a team. Ito yung bumigmahagi dito, counter-landing live fire exercise kung saan tulong-tulong na pinapakupukan ng mga Galo, Pilipino at Amerikano doong mga tunwari kalaban na nalalakit tiko sa baybayin ng Papanitagayan. Ayon sa opisyal, mahalaga ang mga ganitong uri ng pagsasanay upang maihanda ang sandataang lakas para sa totoong sitwasyon na posibleng kaharapin ng bansa. We are preparing the ground forces for all phases of operations, beginning with the littoral battle, and then after this, we intend to engage them in a defense in depth, trying to avoid the centers of population, and then further engage the enemy in a pitched battle. And in each phase of the operation, the intent really is to regain the initiative and either send the enemy back to sea or defeat them on land. Ayon kay General Lohico, hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang isinasagawang pagsasanay. Well, China is free to think whatever it wants, but we are exercising our rehearsal for a ground defense. Nothing more has to be interpreted from the exercise that we just conducted. Nakaranas din ng aerial interloffers abang isinasagawa ang pagsasanay. Pero hindi na ito idinitalye pa ng mga opisyal ng balikatan. Nitong nakaraang linggo, nagsagawa ng kahalintulad na pagsasanay sa Rizal, Palawan, kung saan ginamit ang HIMARS missile at nakasama sa pagsasanay ang Australian Defence Force. Ngayong araw nakatakdang isagawa naman ang maritime strike sa Zambales na isa sa highlights ng balikatan exercise. Ang mga isinagawang pagsasanay ngayong araw dito sa Apari, Cagayan ay bahagi pa rin ng pagpapatibay ng defense cooperation, pagpapalakas ng interoperability ng dalawang bansa at paghahanda sa mga aktwal na senaryo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad ngayong araw sa pangunguna ng Department of Labor and Employment ang trabaho para sa Bayan Plan na inisyatibo ng pamahalaan. Ayon sa DOLE, layo nito na mabigyan ng pagkakataon ng bawat Pilipino na magkaroon ng maayos na hanap buhay. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, ano ang pangunahing target ng trabaho para sa Bayan Plan? Yes, ang pangunahing target ng trabaho para sa Bayan Plan o TBP na magkaroon ng panatag at matatag na buhay ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbuo ng mas marami pang trabaho.
para sa taong 2025 hanggang 2034. Inilunsad ng Department of Labor and Employment kasama ang Department of Economy, Planning and Development, Department of Trade and Industry at iba pa mga ahensya ng gobyerno ang mga plano upang mapadami ang oportunidad para sa bawat Pilipino na naghahanap ng maayos na hanap buhay. Ayon kay Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, ang TVP ay isang comprehensive strategy upang matugunan ang mga pangunahing hamon sa labor market ng bansa. Kasama na rito ang mga suliranin ng mga manggagawa, gaya na lamang ng youth unemployment, digital at technological disruption, pati na rin job mismatch o hindi tugmang kwalifikasyon sa trabahong inaplayan. Ilan sa mga planong pagtutuunan ng pansin ay ang paghikayat ng mas marami pang negosyante na mamuhunan sa Pilipinas, pagpapatatag ng social protection ng bawat manggagawa at pati na rin reintegration para sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Sama-sama nating itaguyod ang disente at dignidad, ligtas na trabaho sa pamamagitan ng matibay na pakikiisa at pagtutulungan ng manggagawa, negosyo at namumuhunan at pamahalaan at atin pong mga katulong, both local and international developmental partners para sa isang mataas, patas at maunlad na kinabukasan sa bawat Pilipino at kanyang pamilya. Dagdag pa ni DOLE Secretary Laguesma, kailangan na lalo pang mapalago ang kasanayan ng bawat manggagawang Pilipino upang makasabay sa mabilis na nagbabagong mga business model sa buong mundo. Siniguro naman ang kalihim na kasabay ng pagbubukas ng maraming oportunidad na magkatrabaho ay ang pagkakataon rin na magkaroon ng maayos na kita ang mga Pilipino mula dito. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos na gumawa ng konkretong hakbang para tugunan ang issue sa kalakalan at taripa na pinalala ng 17% US import tax. Pinangunahan ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, Trade Secretary Cristina Roque at Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez ang delegasyon ng Pilipinas sa pakikipagpulong kay US Trade Representative Jamieson Greer sa Washington. Bagamat walang tiyak na kasunduan sa pagbaba ng taripa, positibong umaasa ang dalawang bansa sa mas balansing ugnayang pangkalakalan. Binigyang diin din ng magkabilang panig ang kahalagahan ng matatag na ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ginawaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Presidential Medal of Merit ang mga tinaguriang cultural icons na sina Gloria Romero, Margarita Araneta Flores, Pilita Corrales at Nora Honor. Narito ang report ni Nel Maribuho. Binigyang parangal kagabi Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang apat na mga natatanging Pilipino na hindi maikakailang icon sa kanilang larangan. Ito ay sina Gloria Romero na tinaguriang Queen of Philippine Cinema, Margarita Araneta Flores na kinilala noong 2016 bilang Asia's Best Female Chef, ang Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales at Nora Honor na tinaguriang Superstar at isang National Artist for Film and Broadcast Arts. Tinanggap ng kanilang mga mahal sa buhay ang Presidential Medal of Merit. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi matatawaran ang kanilang mga ambag sa bansa. They are undeniably icons. But more importantly, we can see that the true quality of their art, of their performances came from the core of them being Filipino. They are women who spent their lives sharing their gifts, deepening how we understand ourselves through their respective disciplines. Pinasalamatan rin ni PBBM ang pamilya ng mga awardee at binigyan diin rin niya na patuloy na nabubuhay ang apat na icons sa bawat Pilipino. To Gloria, to Margarita, to Pilita, to Nora. It seems very little, but the best we can do. Maraming salamat po. You live on in every artist who takes the risk
in every child who has fond dreams, in every citizen who wishes to let the world know what it means to be a Filipino. Ang Presidential Merit Award ay kabilang sa pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Pangulo ng Bansa sa isang individual na nagbigay ng malaking kontribusyon para sa nation building. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihimok ng Department of Tourism nitong linggo, May 4, ang mga turista na sumunod sa ipinatutupad na suspensyon sa paglalakbay at tourism-related activities sa Mount Pinatubo sa Botolan, Zambales. Ito'y kasunod ng inilabas na kautusan ng lokal na pamahalaan ng Botolan, Zambales na nagbabawal sa lahat ng gawaing may kinalaman sa turismo sa naturang bulkan simula pa noong May 2, 2025. Tiniyak ng DOT na suportado nito ang hakbang ng LGU at kinikilala rin ang hinaing ng 5 Aita clans mula Capas Tarlac hinggil sa kanilang karapatan sa lupain ng kanilang ninuno. Nauna nang hinarangan ng ilang miyembro ng Aita community ang daan patungong crater ng Mount Pinatubo bilang protesta. At bagamat pansamantalang inaresto, agad din silang pinalaya ng walang kaso. Ayon sa National Commission on Indigenous People o NCIP, ang insidente ay nagpapakita ng pangangailangan para sa makabuluhang dialogo at patas na turismo na may paggalang sa karapatan ng mga katutubo. Muling nagpaalala si Vice President Sara Duterte hinggil sa kahalagahan ng road safety kalinsabay ng buwan ng Land Transportation Safety. Sa isang video message, binibigyan diin ni VP Sara ang kahalagahan ng road safety at sinabing tungkulin ito hindi lamang ng mga traffic law enforcer kundi ng bawat isang mamamayan maging ng gobyerno. Ayon sa Vice Presidente, importante ang palaging pagsunod sa mga batas trapiko upang makaiwas sa mga aksidente na maaaring kumitil sa buhay ng isang tao. Muli rin itong nanawagan sa publiko na magtulungan para sa mas ligtas at maayos na biyahe para sa lahat. Ang road safety ay hindi lang trabaho ng traffic enforcers. Tungkulin ito ng bawat isang mamamayan, pribadong sektor at pamahalaan. Mga kababayan, sumunod tayo sa batas trapiko. Gamitin ang tamang tawiran. Iwasan ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho o naglalakad. At i-report agad ang mga panganib sa daan. Simpleng disiplina, malaking ambag sa kaligtasan. Nagsimula nang magtrabaho ang nasa 300 mga estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan at mga barangay sa Baguio City sa ilalim ng Special Program for Employment of Student o SPES na kadalasang ginagawa tuwing bakasyon bilang tulong sa mga ito. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ilang araw magtatrabaho ang mga naturang estudyante sa ilalim ng SPES or SPES at ano ba yung magiging trabaho nila? Yes, Aga, ayon sa pamunuan ng Public Empowerment o Employment Service Office, 20 araw sila magtatrabaho at ang bawat isa sa kanila ay itatalaga sa iba't ibang tanggapan ng lungsod. 300 mga kabataan na may edad 15 anyos pataas ang nagsimula ng magtrabaho sa iba't ibang departamento sa pamahalang panunsod ng Baguio City. Papasok ang mga ito katulad ng karaniwang mga empleyado tuwing office hour. Ito ay sa ilalim ng Special Program for Employment of Students o SPES. Makakatanggap sila ng sweldo pagkatapos ng kanilang trabaho na ang 60% ay magmumula sa LGU at 40% naman ay mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa ilalim ng programa, ang mga kabataan ay tatalaga upang magtrabaho mga iba't ibang departamento ng pamahalang panglunsod tulad ng Management Information System, Division ng City Mayor's Office o CMO, City Treasurer's Office,
Business Permits and Licensing Division ng CMO, City Tourism Office, City Accounting Office, City Legal Office, City Department of the Interior and Local Government, Human Resource Management Office at iba pa. Ang SPES ay isang programa sa pagtutulungan ng City Public Employment Service Office o PESO at Department of Labor and Employment o DOLE. Layunin ng SPES na turuan ang mga kabataan sa mga gawain sa opisina ng pamahalang lungsod ng City of Pines. Mahalaga rin na matutunan ng mga kabataan ang tamang pakikitungo sa mga kliyente na pumupunta sa mga tanggapan araw-araw. Ang kanilang natutunan sa pagtatapos ng kanilang kurso ay malaking tulong para makapasok sila sa mga ahensya ng pamahalaan. Malaking bagay din ito sa mga kabataan, gayon din sa mga opisina dahil hindi na mahihirapan ang mga tanggapan na turuan ang mga bagong empleyado sa mga tungkulin. Maaari ring maging asset ang mga batang produkto ng SPES para sa mga tanggapan at institusyon na kanilang mapapasukan. Aga, bago sumabak sa trabaho ay sumailalim muna ang mga ito sa orientation na pinangasiwaan ng Public Employment Service Office o PESO. Yan muna ang update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Umaapela ngayon ang Cagayan Electric Cooperative o Cagelco 1 sa mga taga-Cagayan na iwasan ang pagsusunog sa mga lugar na malapit sa mga linya ng kuryente dahil sa posibleng pagkakaroon ng grass fire na maaari magdulot ng panganib sa lugar. Ang apela ng Cagelco ay kasunod ng nangyaring grass fire sa bahagi ng barangay Liwan Sur, Enrile, Cagayan. Ayon sa power distributor, bukod sa mapanganib, ay maaari rin itong magdulot ng pagkaantala sa supply ng kuryente. Sa isang video na ibinahagi ng Cagelco 1, makikita ang mabilis na pagkalat ng apoy sa isang madamong bakanteng lote sa nasabing lugar. Wala namang naiulat na nasaktan sa nasabing insidente. Magkasabay na nagsagawa ng blood donation activity ang Members Church of God International o MCGI Gagwagwa Chapter sa Pampanga at sa Rizal. Narito ang report ni Jenica Cruz. Napakahalaga sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang dugo na nagsisilbing pandugtong ng buhay ng isang kidney patients. Ayon sa NKTI, nasa average of 50 to 100 bags ng dugo bawat araw ang kinakailangan. Kabilang narito ang mga sumasailalim sa dialysis, operation at iba pang mga medical na procedure. Kaya ayon kay Angel Grace Baleta, isa sa mga tumatayong blood donor recruitment ng NKTI, isa sa kanilang trabaho ang maghanap ng mga magdodonate sa kanilang unit. Nag-search po kami kung paano kami magiging connected kasi nga po marami po siyang donors na ka-churchmate niya. Then po, yun, nagsimula po, hinanap po namin kung sino po yung pwedeng sulatan namin at the same time kung sino po yung tumatayong coordinator para po mapasok po kami or magkaroon kami ng blood drive activity. Especially po na si NKTI ay marami din pong patients na nangangailangan ng dugo. Po, donors ng MCGI, especially po na marami po kayong natutulungan patients from NKTI or sa National Kidney and Transplant Institute. Marami po kasi sa aming mga kidney patients na nagdadialysis at the same time yung mga cancer patients namin na nangangailangan ng dugo na natutulungan po kayo. Hindi naman sinayang ni Ota Sineres ang pagkakataon na muli siyang makapag-donate ng dugo. Makalipas ang 2 taon na hindi siya nakapag-donate dahil sa kanyang high blood. Hindi na ako nakapagpakuha dahil yung high blood ako. Tapos merong nagsabi sa akin na bawal na raw yung nagme-maintenance. Kaya nawalan na ako ng na pagpakuha ng dugo. Tapos pinano niya yung BP ko. Medyo mataas nga, 140/90. Tapos bumaba siya, naging 130/90 na.
Kaya sabi nung pwede na daw yun. Kaya siyempre, tuwan-tuwa ako dahil sa tagal ng panahon na yun na hindi tayo nakukunan, nakapasa tayo. At ito nga, nagpapasalamat tayo sa Diyos at nagkaroon tayo ng pagkakataon na makuha ng dugo. Pantulong din sa ating kapwa na nangangailangan. Yan. Nitong linggo, May 4, nagsagawa ng second quarter blood donation activity ang MCGI Guagua Pampanga Chapter sa Barangay Santa Cruz, Lubao, Pampanga, katuwang ang Jose B. Lingad Memorial Hospital. Yung main reason kung bakit ako na-encourage na mag-donate ng blood, even though hindi po ako kasama sa religious affiliation, is the fact na pwede po akong makahelp sa ibang tao. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa pagkakataon po na makagawa po ng kabutihan sa kapwa. Ang nag-encourage po sa akin, yung mga natutunan ko pong aral sa MCGI, nagagawa po tayo ng kabutihan na may kalakip po na pananampalataya at pag-ibig po. Lubos ang pagpapasalamat ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa patuloy na partnership ng MCGI para makapagdugtong ng buhay sa mga kapwa-taong nangangailangan. Actually po, nakakataba po talaga ng puso yung mga ganitong gawain ng institusyon. Actually po, nakaka-proud kasi ang MCGI po is one of our biggest partners sa mga blood donation. So, every time po talaga na may mga blood donation at ako po yung na-assign doon, na a-amaze po ako sa pagtulong po sa puso ng mga members po ninyo. Aabot sa 75 bag ng dugo ang naidonate ng MCGI Guagua Pampanga Chapter sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital na tiyak na makapagdurugtong ng buhay ng nangangailangang individual. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 1, na nagsasabi, ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.